Isa na namang nakagugulat na atake ang yumanig sa Black Sea matapos pasabugin ng Ukrainian forces gamit lang ang sarili nilang drone ang isang napakamahal at sobrang lihim na Russian spy ship na nagkakahalaga ng $60 milyong. At ang target na ito, hindi basta barko, ito ang mata at tenga ng Russia sa ilalim ng dagat. Ngayon, sunog at wasak ang command bridge nito at tuluyang naparalisa ang electronic warfare systems na sandata ng Moscow laban sa Ukraine. Tanong ngayon, kung kaya ng tamaan ng Ukraine ang pinakaligtas na barko ng Russia, ano pa ang hindi nila kayang gawin? At higit sa lahat ay paano tutugon ang Russia dito? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagulantang ang buong mundo matapos pasabugin ng Ukraine ang isang $60 milyong na Russian spy ship malapit sa Novorossiysk gamit ang sariling gawa nilang combat drone noong Miyerkules. Ang atake ay winasak ang command bridge ng barko at tinanggal ang critical electronic warfare systems na kailangan ng Russia para matunton ang galaw ng Ukraine. Nangyari ito habang ang Black Sea Fleet ng Russia ay umatras papunta sa Novorossiysk matapos mawala ang kontrol nila sa Crimean bases. Makikita sa intelligence footage ng Ukraine ang MPSV-07 class vessel na nasusunog matapos tamaan ng precision strike ang navigation at communication equipment nito. Ayon sa Ukrainian Defense Intelligence, ang operasyong ito ay patunay na lumalakas ang kakayahan nila na umatake sa Russian naval assets kahit nasa gitna ng pinagtatalunang dagat. Binalaan naman ng mga military analysts na ang barkong ito ay may mahalagang dual role sa electronic intelligence gathering at underwater sabotage operations. Ang Russia ay may 4 lang na ganitong specialized vessels na may kasamang diving complexes at remotely operated underwater vehicles. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $60 milyong at inaabot ng ilang taon bago mabuo dahil sa advanced electronic reconnaissance systems. Pero ipinapakita ng strike na ito ang mas malaking bagay tungkol sa nagbabagong war strategy ng Ukraine. Ang nasirang barko ay nagsasagawa ng electronic surveillance noong inatake ito ng Ukrainian Special Forces. Ang mga barkong ito ay ginagamit para mag-scan ng submarine activity at gumuhit ng seabed locations para sa mga operasyon ng Russian Navy. Kapag wala ito, mawawala ng Russia ng critical intelligence tungkol sa galaw ng Ukraine sa dagat at sa mga underwater defenses nito. Ang strike ay magdudulot ng napakamahal na repairs na pwedeng magpatigil sa operasyon ng barko ng ilang buwan o tuluyang makasira sa reconnaissance abilities nito. Ito ang pinakabagong tagumpay ng Ukraine sa kanilang tuloy-tuloy na kampanya laban sa Russian Navy. Sa mga naunang operasyon, winasak nila ang isang patrol boat, isang radar system at electronic warfare equipment gamit ang Special Forces raids. Noong nakaraang drone attack, napatay ang 5 elite Russian combat divers na nagtangkang bawiin ang Ukrainian technology malapit sa Novorossiysk. Nasira din ng Ukraine ang isang missile corvette na may dalang Kaliba cruise missiles sa Sea of Azov. Ayon sa mga sources, nawasak o napilayan na nila ang Black Sea Fleet ng Russia simula nang lumala ang conflict. Pero bakit napakahalaga ng barkong ito? Ang mga MPSV-07 project vessels ay nagsisilbing mata at tenga ng Russia sa ilalim ng Black Sea. Nakakadetect sila ng galaw ng submarines, nakaka-intercept ng communications at nakakapag-deploy ng special forces para sa underwater missions. Dahil dito, nagagawa ng Russia na subaybayan ang NATO submarines at protektahan ang sarili nilang naval movements laban sa detection. Kahit isang barko lang ang mawala, nagkakaroon ng blind spots na hindi madaling punuan gamit ang ibang assets. Kaya ng electronic warfare systems ng barko na i-jam ang Ukrainian drones at guluhin ang communication networks. Ngayon, ang mga system na iyon ay wasak na kasama ng nasirang command bridge. Inilipat ng Russia ang Black Sea Fleet nila sa Novorossiysk matapos gawing delikado ng Ukraine ang Crimean ports dahil sa sunod-sunod na strikes. Dapat sana mas protektado ang fleet doon laban sa mga Ukrainian attacks. Pero pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang mga barko ng Russia kahit sa pinakaligtas nilang harbor. Ang matagumpay na pagpasok sa depensa ng Novorossiysk ay nagpadala ng malinaw na mensahe tungkol sa kakayahan ng Ukraine. Katatapos lang i-anunsyo ni German Defense Minister Boris Pistorius ang 300 milyong euro na drone contracts kasama ang mga kumpanyang Ukrainian. Direktang sumusuporta ang pondong ito sa teknolohiyang ginamit sa pag-atake sa Russian spy ship. Mahalaga ang timing dahil higit kailanman, kailangan ngayon ng Russia ang ganitong surveillance vessels. Nawawalan sila ng laban sa lupa at umaasa na lang sa naval intelligence para magkaroon ng strategic advantage. Kung walang tamang electronic reconnaissance, hindi agad madidetect ng Russian forces ang Ukrainian naval drones hanggat hindi pa sila umaatake.
Lalong lumalala ang kahinaan na ito habang gumagawa ang Ukraine ng mas advanced na unmanned systems. Kasama sa nasirang gamit ang side-scan sonar na ginagamit para imap ang ilalim ng dagat at mag-detect ng mga mina. Ginagamit ito ng Russia para mag-clear ng ligtas na daan para sa kanilang warships at submarines. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang mga barkong ito ay gumagawa din ng signals intelligence na kumukuha ng Ukrainian military communications. Ang intelligence na iyon ang tumulong sa Russia para mahulaan ang mga operasyon at maprotektahan ang kanilang tropa. Ngayon, napipilitan ng Moscow na ipamahagi ang natitira nilang 3 vessels para punan ang intelligence gap. Pero kapag mas kumalat ang gamit nila, mas magiging madali ring tamaan ang bawat isa sa susunod na strikes. Lumalagpas ang epekto sa ekonomiya kaysa sa 60 milyong dolyar na halaga ng barko mismo. Humaharap ang Russia sa patong-patong na gastos sa pag-aayos ng mga nasirang barko. Habang nililimitahan ng sanctions ang access nila sa mga replacement parts, ipinapakita ng strike na ito ang pagbabago ng Ukraine mula sa depensiba patungo sa pag-target ng high-value assets. Hindi lang sila nagpoprotekta ng teritoryo, kundi sistematikong pinapahina ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas sa dagat. Samantala, muli na namang binumba ng Israel ang Yemen na ikinasawi ng 9 na katao at ikinasugat ng mahigit 100 noong Miyerkules ayon sa Iran-backed group. Nangyari ito ilang araw lang matapos mapatay ang kanilang Prime Minister at kalahati ng gabinete sa isang malaking pag-atake. Ayon sa report ng AFP, naglunsad ang Israel ng panibagong bugso ng airstrikes na tumarget sa Sanaa at sa hilagang probinsya ng Al-Jaf, na lalong nagpapaigting sa regional conflict na mas lalo pang gumulo nitong mga nakaraang buwan. Kinumpirma ng Israeli military na tinarget ng kanilang Air Force ang mga military camp, isang fuel storage facility at ang Houthi military propaganda headquarters. Ipinahayag nila ang operasyong ito bilang direktang tugon sa mga drone at missile launches na kamakailan lang pinakawalan laban sa teritoryo ng Israel. Ayon kay Houthi military spokesman Yahya Sari, naglunsad ang air defenses ng Yemen ng surface-to-air missiles sa ilang Israeli aircraft na umatras at matagumpay, umanong napigilan ang malaking bahagi ng pag-atake. Sabi niya, nagawa ng aming air defenses na magpalipad ng ilang surface-to-air missiles habang nilalabanan ng agresyon ng Israel laban sa aming bansa. Napilitang umatras ang ilang combat formations bago pa nila maisagawa ang kanilang atake at karamihan ng pag-atake ay napigilan. Salamat sa Diyos, inilarawan naman ng Israeli military ang operasyon bilang pagtama sa mga military targets na pag-aari ng Houthi terrorist regime sa Sanaa at Al-Jaf. Tinukoy nila na kabilang sa mga tinamaan ang mga camp na pinagtataguan ng mga operatives, ang Houthi Military Public Relations Headquarters at isang fuel storage site na umano'y ginagamit para suportahan ang operasyon ng grupo. Ipinapakita ng Israeli officials ang mga airstrikes na ito bilang bahagi ng tuloy-tuloy na tugon sa Houthi drone at missile attacks laban sa teritoryo ng Israel. Ang mga bagong operasyon ay kasunod ng pattern ng retaliatory strikes, kasama na ang kamakailang direktang pagtama sa Ramon Airport sa southern Israel. Ang pagtutok sa propaganda at intelligence facilities ay nagpapakita ng mas malawak na strategy ng Israel na sirain ang organizational nodes na nagbibigay daan sa operasyon ng Houthi, habang nagpapadala ng mensahe ng deterrence para pigilan ang mga panibagong atake laban sa teritoryo ng Israel. Naganap ang pag-atake isang araw matapos maglunsad ang Israel ng strikes na tumarget sa mga Hamas leaders sa Doha. Ayon sa Israeli officials, kung nakaligtas man ang mga Hamas leaders sa Doha, sa susunod ay sila pa rin ang tatargetin. Ipinapakita nito na handa silang palawakin ang operasyon lampas sa Gaza at Lebanon. Sabi nila, aabutin at tatamaan ng mahabang kamay ng Estado ng Israel ang terorismo nasaan man ito at saan man manggaling ang banta laban sa aming mga mamamayan. Samantala, binigyang diin ng Houthi media ang pinsalang dinanas ng mga sibilyan dahil sa Israeli strikes. Ayon sa Al-Masara, ang pag-atake sa Moral Guidance Headquarters ay nagresulta sa mga martir, sugatan at pagkasira ng ilang kabahayan. Iniulat din ng lokal na media ang pinsala sa isang medical station sa Al-Satin Street at sa isang government complex sa Al-Hazam Al-Jaf. Ayon sa mga nakasaksi, tinamaan din ang lugar ng Houthi Defense Ministry bagamat hindi pa kumpirmado ang bilang ng mga nasawi. 2 malalaking suntok ang yumanig sa digmaan ngayong linggo. Una, ang matagumpay na drone strike ng Ukraine na tumama sa 60 milyong dolyar na spy ship ng Russia, at pangalawa, ang sunod-sunod na airstrikes ng Israel laban sa Houthi forces sa Yemen. Parehong malinaw ang mensahe, walang ligtas na base, walang protektadong barko at walang grupong makakatakas sa atake. Sa patuloy na pagigting ng mga labanan, lalong nagiging tanong,
hanggang saan pa aabot ang sunod na mga operasyon.